Magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH. And ngayong araw mga kababayan, pag-usapan lang natin. Kasi recently po, napag-usapan natin yung mga naging events ni President Bongbong Marcos. Isa na nga po dyan, yung LRT1 Cavite Extension na tapos na po at ngayon napapakinabangan na ng ating mga kababayan. May mga ilang kritiko pa nga si PBBM na nagtatalo-talo dahil gusto nila sila lang mag-credit ng project na yun. Unang-una sa lahat mga kababayan, itong LRT pala, yung pinaka blueprint po ng LRT is nag-start noong panahon pa po ni dating Pangulong Marcos Sr. At itong LRT1 Cavite Extension, nag-start po siya yung bidding ng pondo noong panahon po ng Aquino Administration. 2012 po yan. And then yung pinaka-construction naman po, nag-start ng 2019. Kaya nga na-delay dahil due to pandemic, di ba? Pero the moment na umupo si PBBM, bumilis po yung construction. So, syempre, magpapasalamat tayo dito sa mga nagkaroon ng ambag, no? Yung mga taong may ambag para matapos itong proyekto ito. And syempre, sa kapartner po ng pamahalaan na JICA. Dahil ito pong project na ito ay PPP or yung Public-Private Partnership din po. So, ano ba yung gusto kong pag-usapan? Dahil ito naman po, ginagawan kasi nila to ng issue mga kababayan. Ito po yung nangyaring pag-delay ng, sabi kasi ng mga kritiko ni PBBM, dahil si BBM ay galit sa leader na nasa Davao or nasa may Mindanao part, dinidelay daw po itong Mindanao Railway Project. Kung matatandaan nyo, hindi lang po mga kritiko ni PBBM ang nag-issue ng ganon. Even Sara Duterte and yung kapatid ni Sara, nagsabi rin po na yung mga proyekto daw na natenga o hindi natuloy pagtapos doong pagbaba ni Duterte o yung tatay nila sa pwesto, hindi daw tinutuloy ni BBM. Ito mga kababayan, linawin natin na ito pong Mindanao Railway Project. Kumbaga, inabandon siya ng China kasi China po talaga yung kumbaga inutangan ni Digong ng mga panahon na yon. So yan, linawin natin bali itong Mindanao Railway Project, ang budget talaga nito mga kababayan, yung phase 1 niya na ang haba ay 100.2 kilometers with over 8 station and an estimated project cost is worth 81.6 billion. Ayan, yan po yung Mindanao Railway na hindi nga natuloy. Diba? Alam niyo naman mga kababayan na nung previous admin, maraming mga build project ang hindi po naituloy dahil inabandon na po nitong uutangan nilang China na pinagmamalaki nila yung usapan or yung kumbaga syempre may kasunduan na yan sila si Duterte at saka ang China na sila yung magpupondo sa mga kasi mostly naman ang project po ng Duterte admin, China po ang nagpondo or sa China po sila umutang. 'Di ba? So alam mo 'yon, tinuring mo na kaibigan, tinuring mo pa nga parang siya yung boss mo Pero at the end of the day, yung project na gusto mo iaabandon na at hindi na pupondohan ng China. 'Di ba? Pero puring-puri pa rin 'yan ng mga DDS. So yan, the Department of Transportation is considering enlisting the private sector for the Mindanao Railway Project as the government scrambles to put together funding after China bowed out of the project. So, kumbaga, yun nga, inabandon na ng China yung kasunduan or pangako niya kay Duterte na siya yung magpupondo or sila yung magpapautang para maipatayo nga itong railway project. Syempre, problema yan mga kababayan. Isa yan sa mga problema na iniwan ng previous admin kay President Bongbong Marcos. And syempre, si PBBM, ito yung leader na as long as nakikita niya ang proyekto ay makakatulong, magbibigay ginhawa sa ating mga kababayan, gagawa niya ng paraan. Kung matatandaan niyo po, nabanggit niya nakalimutan ko kung anong event yon, na sabi niya, walang budget ang Mindanao Railway dahil nga po inabandon na ng China Kasi 'di ba China ang magpopondo doon. Inabandon na nila, so nawalan ng pondo para mapagpatuloy yung proyekto yan. Pero si PBBM, dahil mahal niya ang mga tao sa Mindanao,
At syempre, gusto niya talagang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas dahil malaking bagay po pag may Mindanao Railway, 'di ba? Mabilis na yung access, no? Mabilis na yung biyahe. Hindi na mahihirapan ng ating mga kababayang Pilipino. At dahil mahal na mahal ni BBM ang mga Pilipino, ay ginagawa niya ng paraan, 'di ba? Kahit na napakalaking problema yan na iniwan ng Duterte admin. Panigurado ako mga kababayan, pag ito nagawang pondohan ni BBM or ito masimulan na ni PBBM, once na matapos to, ang credit na naman kay Duterte, kahit pa sabihin nating hindi na ipagpatuloy kasi nga nag-back out yung China eh. Mga hindi marunong tumupad sa usapan yung mga China na yan, 'di ba? Tapos pinupuri pa ng mga DDS dyan. So yan, tuloy ko po The Department of Transportation is considering enlisting the private sector for the Mindanao Railway project as the government scrambles to put together funding after China bowed out of the project. We are also reviewing the feasibility study and the alignment of the rail line. We are talking to many possible sources of funding, but we are not at liberty to divulge their identity yet. We need to do this project. We need to do this project. That is why we are looking for other sources of funds. In fact, this project is also possible. Pwede rin daw po maging public-private partnership. Sabi po yan ni DOTR Secretary Jaime Bautista, no? Sabi pa po niya, the government is still considering official development assistance for the project, but it is now leaning towards a PPP arrangement o yung public-private partnership. The Philippines dropped China as funding source for the Mindanao Railway project and 2 more railway projects such as the South Long Haul Railway and the Subic-Clark Railway project due to lack of progress on a financing decision in Beijing. So, 3 proyekto mga kababayan ang hindi tinuloy ng China pondohan. Kumbaga, yun nga sabi ko kanina, hindi sila tumupad sa kasunduan niya with Duterte. Ibig sabihin lang, hindi ganun katibay yung relasyon ni Duterte sa China. 'Di ba? Kasi regardless na magpalit ng leader, 'di ba? If you're truly a friend of Duterte, itutuloy mo to. Pero hindi niya pinondohan. Inabandonan niya itong mga proyektong pinangako niya kay Digong. So yan i-remind ko lang sa inyo kung ano yung 3 project na yan. Yung Mindanao Railway Project, itong South Long Haul Railway, at itong Subic-Clark Railway Project. Kasi baka magka-amnesia itong mga didilis at sabihin once na nagkaroon ng inauguration to or once na may karoon na to ng pondo, thank you Duterte Legacy. 'Di ba? Ganun na naman maririnig natin eh. Ang kakapal masyado ng mga pagmumukha eh. So, ang sabi po, earlier this year, the Transportation Department said that it is finalizing the feasibility study to overhaul the Mindanao Railway's original study to make it more modern and environmental friendly. So i-check po nila, no, pag-aaralan nila itong Mindanao Railway. Kasi gusto nilang maging modern and environmental friendly itong itatayong Mindanao Railway Project. The feasibility study is ongoing now. We are not in a hurry. We need investor confidence. Investors need to know that their investments will be profitable and have a reasonable rate of return. Government should be reminded that the Mindanao Railway Project is first and foremost a massive development undertaking which seek to improve yan mga kababayan. So yun nga yung 3 build project noon na hindi po tinuloy or inabandona ng China na hindi na nila pupondohan dahil hindi sila marunong tumupad sa agreement with the previous administration. Kaya ngayon, si PBBM, yung problema na yan, ginagawa niya po ng paraan. Alam mo yung pag-upo niya bilang presidente, ayan na yung mga problema.
ilang ano pa lang siya, sa kanya na sinisisi. Hindi naman sa kanya yung problema na yun. Hindi naman siya yung presidente nung panahong binanggit na ano nga yun, pupondohan daw yun ng China. Hindi siya yung presidente nun. 'Di ba? Kasalanan niya ba na itong tinuturing ni Duterte na kaibigan na China hindi kumbaga tinuloy yung napagkasunduan o napag-usapan nila. 'Di ba? Tas ngayon, si PBBM yun namang problema, si PBBM yung gumagawa ng paraan para magkaroon nga mapondohan itong tatlong project na to. Alam mo yung nagkaroon ng problema, si BBM sinisisi, pero once na napondohan to at natapos ito, aangkinin na naman ng mga dilis. So yun po ang sabi po no ni Secretary Bautista na posibleng maging PPP project ito o yung public-private partnership na kung saan ang pamahalaan po walang gagastusin dyan. May kapartner sila na private sector na yun po yung gagastos ng lahat ng mga kailangan para may patayo itong proyektong ito. Yun nga po, no, yung PPP, long-term agreement po yan between a government and a private sector entity to finance, design, implement, and operate public services and infrastructure. So, yan po yung agreement na yan. And yun nga, sabi ko kanina, possible na maging PPP project ito, Mindanao Railway. So, yan mga kababayan na ito, patunay lang na si PBBM, gumagawa talaga ng paraan doon sa mga proyektong palpak nga ng previous admin. Ginagawa niya ng paraan para maipagpatuloy dahil alam niya po na itong mga projects na ito, malaking may tutulong nito sa ating mga kababayan. So, yun lang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.